Pamilya ba ang turing mo kay Bantay? Man's best friend ang turing natin sa mga aso dahil sa katapatan nila sa tao. Gagawin nila ang lahat upang mapasaya at maprotektahan tayo. Kung kaya't dapat din natin silang alagaan at protektahan sa iba't ibang sakit tulad na lamang ng rabies. Ang rabies ay isang sakit na dulot ng isang virus na maaaring makaapekto sa mga mamal na hayop. Ito ay karaniwang naipapasa sa laway. Sa konteksto ni Bantay, ito ay maaaring maipasa sa kanilang kagat o kalmot. Kung hindi agad maagapan, ang virus na ito ay nagdudulot ng pagkabahala, pagkabalisa, at pagkaulol habang kumakalat sa katawan. Kung ikaw ay nakagat ng aso, lalo na ng asong gala o ng kahit anong hayop na hindi mo kilala ang may-ari, agad na hugasan ng sugat gamit ang tubig at sabon nang hindi bababa sa 10 minuto. At dumiretso sa health center o sa ospital upang kumuha ng post-exposure prophylaxis. Ang post-exposure prophylaxis ay ang pagkuha ng bakuna kontra rabies pagkatapos ma-expose sa isang posibleng source nito. Ito ay karaniwang 4 na dose at kailangang kunin ayon sa isang schedule. Pagkatapos makumpleto ito, ligtas ka na mula sa maaaring epekto ng rabies. Kung sa tingin mo naman ay bakunado ang aso o hayop na kumagat sa'yo, maiging pumunta pa rin sa ospital at kumuha naman ng pre-exposure prophylaxis o bakunang kinukuha bago ma-expose sa rabies. Ito ay para na rin sa ating proteksyon dahil endemic o talamak ang rabies sa Pilipinas. Taon-taon, 200 hanggang 300 katao ang namamatay dahil sa rabies. Kung kaya't suportahan natin ang programa ng gobyerno kontra rabies at bakunahan ang ating mga alagang hayop. Para na rin ito sa ating kaligtasan at sa kaligtasan ni Bantay. Ayan, isang malusog at ligtas na araw mga kababayang Marinduqueño. Muli kaming nagbabalik upang sumasahim papawid para magbigay ng mga napapanahong balitang pangkalusugan sa ating mga kababayan. Ayan, welcome pong muli sa ating DOH Mimaropa Hour, bida sa kwentuhang pangkalusugan. Ako po ang inyong lingkod, Jewel Maylee mula sa Health Education and Promotion Unit ng Provincial DOH Marinduque, ang inyong bidang kasangga sa tamang impormasyon tungo sa kaalamang pangkalusugan. Ayan, sa pagtatapos ng buwan ng Oktubre, kamusta naman kayo mga kababayan? Naihanda at napagplanuhan nyo na ba ang mga gagawin this upcoming holidays? Let's celebrate a safe and healthy Christmas at abangan ang iba't ibang holiday healthy tips at surprises na handog namin para sa inyo. Magdiwang ng kumpleto at ligtas this Christmas para sa isang healthy Pilipinas. Tara na at ako inyong samahan at pakinggan sa ating DOH Mimaropa Hour, bida sa kwentuhang pangkalusugan. Ayan, at dahil panahon na naman ng tag-ulan ngayong bare months mga beshies, ayan, uso na naman ang mga sakit kagaya ng dengue. Ayan mga kabayan, nagsimula ang taong 2023, yan kabayan simula noong January 2023 hanggang ngayon ay nakapagtala na tayo ng 198 cases ng dengue dito sa ating probinsya. Kaya naman pag-usapan natin ngayon kung ano nga ba ang sakit na dengue. Ayan mga kabayan, ang dengue ay mula sa impeksyon na dulot ng kagat ng babaeng lamok na kilala bilang Aedes aegypti na may puti at itim na guhit ang kanilang katawan. Pagdating sa mga sintomas ng dengue, ito ay ang mga sumusunod. Ayan, unang-una dyan, ang biglaang pagtaas ng lagnat na tumatagal mula sa 2 hanggang 7 araw. Kasama din dyan ang panghihina, rashes sa katawan, pagdurugo ng ilong, maaari ding magkaroon ng sakit sa kasukasuan at kalamnan.
Ayan, kasama din sa mga sintomas ng dengue, mga kababayan, ay ang pagsusuka at pagtatae na may kasamang dugo. Kaya naman kung nakakaranas ng alinman sa mga sumusunod, kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o sa rural health unit sa inyong lugar. Sa kasalukuyang panahon mga kabayan ay wala pang specific na gamot para sa dengue. Ngunit nakakatulong lamang ang pag-inom ng maraming tubig at pagpapahinga. Ayan, maiiwasan ang dengue sa pagkakaroon ng malinis na pangangatawan at kapaligiran. Una mga kabayan, ugaliing itaob at takpan ang anumang lagayan na maaaring pag-itlogan ng lamok. Ikalawa, magsuot ng mahabang manggas na damit at gumamit ng mosquito repellent araw-araw. Ayan, ang dating 4S kontra dengue ay lalong pinagtibay gamit ang bagong dengue 5S. Una, search and destroy. Suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok. Ikalawa, self-protect mga kabayan. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, seek consultation. Pang-apat, ayan, isupport ang pag-fogging, lalo na sa outbreak areas ng dengue. At ikalima, ang pinaka-importante ay sustain hydration, kung kaya't palakasin ang depensa laban sa sakit na dengue sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tama at maayos na kapaligiran. Mga kabayan, ang dengue nagbabanta, mag 5S para laging handa. Let's dengue it out! Ayan, at pag-usapan na din natin ang sakit na typhoid fever dahil ito ay napapanahon, lalo na ngayong tag-ulan mga kabayan. So ano nga ba ang sakit na typhoid fever? Ayan mga kabayan, ang typhoid fever ay isang nakakahawang sakit na kilala rin bilang enteric fever o typhus. Ito ay nakukuha sa mga pagkain at inumin na kontaminado ng mikrobyong Salmonella typhi. Paano nga ba ito kumakalat? Ayan, kumakalat ito sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain at tubig o sa pamamagitan ng malapit na pakikipag-ugnayan sa isang taong nahawaan nito. Pagdating naman sa mga sintomas ng sakit na ito mga kabayan, kasama dyan ang tuloy-tuloy na mataas na lagnat, pananakit ng ulo, panghihina ng katawan, kasama din dyan ang kawalan ng ganang kumain, pagtatae o nahihirapang dumumi, at pananakit ng tiyan. Paano nga ba maiiwasan ang sakit na ito? Ayan, siguraduhing malinis ang pagkain at ligtas ang inuming tubig. Kung hindi tiyak na malinis ang inuming tubig mga kabayan, siguraduhing pakuluan ito. Patagalin ang pagkulo ng 3 o higit pang minuto o gawin ang water chlorination. Iwasan din kumain ng mga tinitindang pagkain sa kalye. Ayan, para sa mga lovers ng street foods dyan, makinig kayong mabuti. At lutuing mabuti ang pagkain at laging takpan ang pagkain upang maiwasan ang kontaminasyon mula sa mga langaw at iba pang insekto. Ayan, ugaliin din ang tamang paghugas ng kamay bago kumain at pagkatapos gumamit ng kubeta. Ayan, maghugas din ng kamay gamit ang sabon at tubig pagkatapos gumamit ng palikuran at bago kumain. Magpabakuna din ng World Health Organization pre-qualified oral injectables. At syempre mga kabayan, panatilihing malinis ang paligid para maiwasan ang pagdami ng langaw. Ayan, para naman sa mga nagtatanong kung ano nga ba ang gamot para sa sakit na ito. Ayan mga kabayan, antibiotics ang gamot na karaniwang binibigay ng isang doktor base sa inyong konsultasyon. Kung nakakadama kayo mga kabayan ng sintomas ng sakit na ito, konsul tayo sa ating mga primary care provider. Pumunta lamang sa pinakamalapit na rural health unit sa inyong lugar. Ayan, maging ligtas at malakas para sa isang healthy Marinduque at sa isang healthy Pilipinas.
Ayan mga kabayan, ngayong meron na tayong 4 na kumpirmadong kaso ng rabies dito sa ating lalawigan. Ayan ay 1 mula sa tao at 3 mula sa hayop. Importanteng pag-usapan natin kung ano nga ba ang rabies. Ayan, ano nga ba ang rabies virus mga kabayan? Ang rabies ay isang nakakamatay. Inuulit ko mga kabayan, ito ay nakakamatay na viral disease na sanhi ng rhabdovirus. Ayan, ito ay nakukuha o naisasalin sa tao kapag nakalmot o nakagat ng aso, pusa o iba pang hayop na maaaring nahawaan nito. Ayan, bukod sa aso mga kabayan, may iba pang uri ng hayop na maaaring magdala ng rabies virus. Ayan, hindi lamang aso at pusa ang maaaring magkaroon nito, kundi maaari ding magkaroon o maisalin ang virus mula sa iba pang hayop katulad ng paniki, kambing, lobo, unggoy, baka, kalabaw, at kabayo, mga kabayan. Ayan, ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga kategorya ng rabies exposure. Ayan mga kabayan, meron tayong 3 categories. Una, ang category 1, ito yung paghahawak o pagpapakain ng alagang hayop kung saan ang laway nito ay dumampi sa balat na walang sugat. Ayan, sa category 1, dumampi lamang sa balat ang laway pero walang sugat mga kabayan. Ang next naman na category ng rabies exposure ay ang category 2, kung saan may maliit at hindi madiing pangangagat, pagkagasgas o pagkagalos na walang dugo. Ang pangatlong kategorya naman ay yung madiin o malalim na sugat o pagkalmot sa leeg at ulo. Ito din yung pagkakontamina ng sariwang sugat mula sa laway ng hayop. Ayan, at ano nga ba ang kailangan mong gawin kung ikaw ay nakagat ng aso o iba pang hayop na maaaring mayroong rabies virus? Ayan mga kabayan, makinig ng mabuti dahil napaka-importante nito mga instructions na ito. Una, agad na lumayo sa aso at hugasan ng sabon at tubig ang kinagat o kinalmot na parte ng katawan na hindi bababa sa 10 minuto. Maari din itong lagyan ng alcohol o povidone iodine o tinatawag nating betadine mga kabayan o iba pang uri ng antiseptic. Ikalawa mga kabayan, agad na magpaturok ng bakuna kontra rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center o yung ABTC upang mapigilan ang pagkalat ng virus kung mayroon man. Ayan, dito sa ating probinsya mga kabayan, mayroon tayo mga Animal Bite Treatment Center sa Marinduque Provincial Hospital. Meron din tayo sa Santa Cruz Rural Health Unit 2, Torrijos Rural Health Unit at Gasan Rural Health Unit. Ayan ang ating mga RHUs na merong Animal Bite Treatment Center. Ayan, kung kumpirmadong may rabies ang asong kumagat mga kabayan, kailangang sumailalim ka sa post-prophylaxis na tinatawag. Kahit kilala ang asong kumagat at bakunado ito, mas maiging magpabakuna pa rin. Pangatlo ay ikulong at obserbahan ang kalusugan ng asong kumagat sa susunod na 14 days o 14 na araw. Ang asong may sintomas ng rabies katulad ng pagbubula ng bibig, pagkaulol at pagiging labis na agresibo ay siguradong namamatay sa loob ng 10 araw. Ayan, ang ibibigay na bakuna ay base sa kategorya ng rabies exposure. Kagaya ng mga nabanggit ko kanina mga kabayan, ito yung category 1, 2, and 3. Ito ay may mga susunding schedule at siguraduhin kompletuhin ito upang siguradong ikaw ay protektado laban sa rabies virus. Pagdating naman sa incubation period ng rabies virus, mga kabayan, ang sintomas ay inaasahang lumabas 1 hanggang 3 buwan mula sa araw na makagat o makalmot ng hayop. Maaari itong lumampas ng 1 taon, depende sa mga sumusunod. Una,
Una, yung bilang ng rabies virus na nakapasok sa sugat o mucosa. Ikalawa, kung gaano kalala ang exposure ng virus sa mga pasyenteng may iba't ibang magkakahiwalay na kagat sa katawan. Ayan, yung mas mataas na kagat o kaya naman inakagat sa katulad ng sa leeg mga kabayan ay maaaring mas maiksi ang incubation period. Ayan, kung saan nakagat ang tao ang virus sa mga pasyenteng may kagat sa parte ng katawan na malapit sa utak ay maaaring mas maiksi ang incubation period. Ibig sabihin mga kabayan, mas mabilis lalabas ang mga sintomas. Ano-ano naman yung mga sintomas na sinasabi para sa rabies? Ang mga kabayan, meron tayong tinatawag na prodromal stage. Ito ay nangyayari kapag dumadami ang rabies virus sa parte ng katawan kung saan nakagat ang tao bago pa man ito umabot sa utak. Ayan, ang stage na ito ay tumatagal ng 10 araw. Ang mga paunang sintomas ng rabies ay ang sumusunod. Una, lagnat, pananakit ng lalamunan, pananakit ng ulo, at pananakit ng katawan. Kasama din dyan yung anorexia mga kabayan o kawalan ng paggana sa pagkain. Kasama din dyan mga kabayan ang pagkahilo, pagsusuka, at pananakit ng tiyan. Ang kasunod naman na stage mga kabayan ay yung tinatawag nating acute neurologic stage. Ito ay nangyayari kapag umabot na sa utak ang rabies virus at doon na ito dumadami. Ayan mga kabayan, ang stage na ito ay tumatagal hanggang 2 hanggang 7 araw. Ayan, ano nga ba ang mga sintomas na nakapailalim dito? Kasama dyan ang hallucination. Ayan, kasama din dito ang seizure at hindi mapakali. Sobrang paglalaway. Pananakit ng lalamunan, pananakit ng ulo at katawan. Kasama din sa mga sintomas ang pagkawala sa sarili at nag-iibang pag-uugali o pagkaparalisa. Samantala, yung tinatawag naman nating comatose at pagkamatay ay nagsisimula 4 hanggang 10 araw pagkatapos lumabas ang mga paunang sintomas. Ang irregular na pagtibok ng puso, hirap sa paghinga at pagsusuka ng dugo ay kadalasang nangyayari bago pumanaw ang pasyente. Ayan, ano pa ba ang dapat nating malaman tungkol sa rabies? Ayan mga kabayan, ito yung mga dapat at hindi dapat gawin kapag nakagat ng hayop na may rabies. Una mga kabayan, kagaya ng sinabi ko kanina, hugasang mabuti ang parteng nakagat gamit ang malinis na tubig at sabon. Ayan, importanteng magawa ito sa loob ng 10 minuto. Ikalawa, lagyan ng pressure ang sugat upang huminto ang pagdurugo. Maaari din itong lagyan ng alcohol o betadine o iba pang uri ng antiseptic. Iwasan ding tahiin ang sugat dahil maaari itong maging sanhi ng mas malalang impeksyon. Ayan, maaari din takpan ng sugat sa pamamagitan ng sterile adhesive strips o ang band-aid. Ayan, iwasan din ang paglalagay ng mga ointment, cream o iba pang wound dressing sa sugat o kagat dahil maaari itong maging sanhi ng pagdami ng bakterya. Maaari ding bigyan ang taong nakagat ng anti-tetanus immunization depende sa payo ng doktor. Ayan, paano nga ba maging isang responsableng tagapag-alaga ng hayop? Ayan mga kabayan, bigyan ng alagang hayop ng malinis na pagkain, paliguan at panatilihing malinis ang kanyang tirahan. Huwag itong hayaang magpalaboy-laboy sa daan upang maiwasan ang pagkakahawa nito sa rabies. Ayan, sa ating mga fur mom o fur dad o iba pang tagapag-alaga ng hayop, siguraduhing nakatali si Bantay at si Muning para maprotektahan sila laban sa rabies virus. Ayan, alamin din ang mga dapat at hindi dapat na ibigay na pagkain sa mga alagang hayop.
Ayan, may mga pagkain mapanganib sa ibang hayop katulad yan ng chocolate, sibuyas at bawang. Ayan, ugaliin din ang pagbabakuna. Ito ang pinakamahalaga mga kabayan. Taon-taon ang pagbabakuna mga kabayan o yung booster dose na binibigay upang matiyak na sapat ang antibodies ng alaga natin sa rabies. At iparehistro ang alagang hayop tulad ng aso o pusa at pabakunahan kapag 3 buwan na ito. Alaman din na mga dapat at hindi dapat ibigay na pagkain. Ayan, nabanggit ko na ito kanina mga kabayan. Kung ang alagang hayop ay nagkasakit o namatay matapos ang 14 na araw ng obserbasyon, ikonsulta agad sa Provincial Veterinary Office. Ito ay upang makumpirma nila kung ang aso ay may rabies virus. Hinihikayat ang lahat ng mga responsableng tagapag-alaga ng hayop at palakasin ang kamalayan sa pag-iwas, pagkontrol at pamamahala sa rabies. Bumisita sa ating Provincial Veterinary Office upang mapabakunahan ang inyong mga alaga. Agad na kumonsulta sa Animal Bite Treatment Center kung nakagat o nakalmot ang inyong alaga. Ayan. Naitay, narito na ang checklist ng bawat estudyante ngayong pasukan. Dahil back to school na, siguraduhing updated ang proteksyon kontra COVID-19 para mas ligtas ang ating pag-aaral. Ayan, ano-ano ba ang hindi dapat makalimutan ngayong pasukan? Una dyan, mga mommies and daddies ay ang masustansyang pagkain. Siyempre, dapat may sapat na tulog at pahinga at updated na booster para sa edad 12 years old pataas. Sa simpleng paghuhugas din ng mga kamay, kaya nating mapababa. Ayan, kaya nating mapababa ang tsansa na tayo ay mahawaan o makahawa ng sakit sa iba na maaring magdala ng impeksyon, dulot ng resistant na mikrobyo. Nasa kamay natin ang isa sa pinaka-epektibong paraan sa pag-iwas sa anumang impeksyon. Ugaliin ang wasto at laging paghuhugas ng kamay upang maiwasan na mahawaan ng sakit at pagkalat ng mga impeksyon. Ayan mga mommies and daddies, at sa ating mga chikiting, gawing mikrobyo-free ang bonding ng family upang malayo sa sakit ang buong pamilya. Ayan, at dahil ngayong buwan ng Oktubre ay Mental Health Awareness Month, let's make mental health well-being a global priority, mga kabayan. Ayan, kamusta ba kayo ngayong araw, mga kabayan? Nasaan ka kaya sa ating mental health continuum ngayon? Whether you're feeling green, yellow, or orange, o kaya naman red, mahalaga ang pag-recognize sa ating feelings and seeking the right support. Alin man sa spectrum, valid yan mga kabayan. Nasaang zone ka ba today? Ayan, kung feeling mo okay at happy ka sa daily life mo o kaya naman kahit may challenges, ay kaya mo itong i-handle. Pwede ring may mga moments ka na frustrations, pero nalalampasan mo ito. Ikaw ay nasa green zone mga kabayan. Para mapanatili dito, practice self-care and be kind sa iyong sarili, lalo na pag stress o feeling down ka. Pagdating naman sa yellow zone, active ka pa pero ramdam mo na ang stress at pagkapagod. O kaya naman ay madali ka na ma-frustrate, mainis at malungkot. O kaya naman ay medyo struggle na mag-focus sa daily task mo at hindi mo na feel mag-hangout kasama ang iyong family o friends mo unlike before. Ayan. Mga kabayan, best to continue self-care. Good rin na mag-open sa trusted family, friends, or lalo na sa isang mental health expert. Kung ikaw naman ay mayroon ng struggle sa daily task at wala na yung vibes na mag-enjoy ka sa favorite things mo before, o kaya naman mga kabayan, gusto mo nang mag-isa at umiiwas ka na sa family mo at friends, o kaya naman hindi mo na ginagawa ang iyong hobbies, o
O kaya naman ay heavy na yung feeling mo inside, unpredictable na ang emotions mo, and sometimes, nasasaktan mo na ang iyong sarili or ibang tao. Ayan mga kabayan, ikaw ay nasa red zone. Kung ganito ang nafe-feel mo, humingi ka na agad ng tulong sa isang mental health professional. O kaya naman ay kumonsulta sa ating mga rural health unit. Libre lamang tumawag sa ating National Center for Mental Health mga kabayan. Just dial 1553. Ayan, General Health is Life. Pag-aralan ng mga signs at symptoms at stay updated sa latest resources. Self-care also means being there for each other. Tulad ng pag-aalaga mo sa iyong physical health, give time at effort para sa iyong mental well-being para may mas kakayan kang tumulong sa iba. Ayan, self-care also means accessing mental health care services and resources. Regularly check in with yourself and your feelings. Gamitin ang tools gaya ng Lusog Isip app and the Self-Care Kits Volume 1 and 2. At sa oras na makaramdam ng mga sintomas ng mental health conditions, agad na humingi ng tulong sa NCMH Usap Tayo Hotlines. Ang self-care mga kabayan ay hindi pagiging makasarili. Hindi mo matutulungan ng ibang tao kung hindi mo tutulungan ang sarili mo. Ayan mga kabayan, ang self-care ay hindi rin pagiging magastos. Ayan, para sa mga magastosera dyan. Maraming paraan para pasahin ang sarili na hindi kailangan ng pera. Makipagkwentuhan sa tropa o kaya na may makipaglaro sa mga bata o tumingin ka lang sa halaman, solve ka na. Hindi rin aksaya sa oras ang self-care. Maglaan ng kahit 10 minuto para magdasal o mag-meditate. O kaya naman tumigil sa iyong gawain para makalanghap ng sariwang hangin. Kahit 1 minute lang nang bigyan mo ng break ang iyong isip. Ayan, inhale, exhale mga kabayan. Ayan, hindi rin ito kailangang paghirapan dahil deserve nating lahat na maging masaya at mapayapa. Hindi mo kailangang maghintay para magsimulang mahalin ang iyong sarili. Ang self-care ay hindi pambabae lang. Ang self-care ay walang pinipiling kasarian o edad. Kailangan ito ng lahat. Ayan, pag-usapan na din natin mga kabayan kung ano nga ba ang emotional awareness. Ito yung kamalayan sa sariling emosyon na makakatulong sa iyo upang mas maunawaan mo pa ang iyong sarili. Ito rin ay ang pagkilala at pagtanggap sa iyong nararamdaman. Ayan, ang emotional management naman ay yung pamamahala sa iyong mga emosyon o kaya na may pagpili sa kung ano at kailan ihahayag ang iyong emosyon. At dahil Mental Health Awareness Month din ngayon, buwan na Oktubre, ay pag-usapan natin ang anxiety disorder dahil ito ay karaniwan ng nararamdaman lalo na sa mga kabataan. So ano nga ba yung anxiety na tinatawag mga kabayan? Ito ay isang damdamin ng labis na pag-aalala, takot o tensyon. Ang mga sintomas nito ay ang mga sumusunod. Una ay yung nahihirapang mag-concentrate, pagiging irritable, tensyonado, o kaya na may hirap sa pagtulog, kawalan ng ginhawa mula sa pagtulog, o kaya naman ay madaling mapagod. Ayan, at ano-ano nga ba ang mga paraan upang maibsan ang anxiety? Ayan mga kabayan, pwede kayong mag-exercise at kumain ng masustansya o kaya naman ay bawasan ang caffeine. Limitahan din ang oras sa social media at siguraduhin kompleto ang tulog. Dapat meron tayong 7 to 9 hours na tulog every day mga kabayan. Pwede mo ring isulat ang iyong mga saloobin sa iyong journal o kaya naman sa notes mo sa iyong cellphone. Gawin ang mga self-care techniques na matatagpuan sa Provincial DOH Marinduque Facebook page. Pwede
pwede ring makinig ng ambient at nature sounds, hip-hop, soul, and R&B. Kumonsulta din sa isang mental health professional kung kinakailangan. At syempre, tumawag sa ating NCMH hotlines, katulad ng nabanggit kanina, just dial 1553 mga kabayan. Ito ay 24 hours available at libre lamang. Ayan, at pag-usapan din natin kung ano nga ba ang depression. Ang depression mga kabayan ay yung matagal na pagkaramdam ng kalungkutan. Ito ay halos araw-araw sa loob ng 2 linggo. Ito din ay yung pagkawala ng interes sa mga bagay na iyong kinahihiligan. Pagdating sa mga senyales at sintomas nito mga kabayan, kasama dito syempre yung unang-una yung pagkawala ng interes at kasiyahan sa mga aktibidad. O kaya naman ay yung pagkaramdam ng kalungkutan o pagkabalisa. Kasama din dito yung pakiramdam na walang halaga ang sarili. Kasama din dito mga kabayan yung madalas na iniisip ang pagkamatay o kaya naman ay umiiwas na sa mga tao at pinapabayaan na ang mga responsibilidad. Kasama din sa mga senyales at sintomas ng depression ay yung pagbaba ng energy o pagkapagod at merong pagbabago ng mga sleeping patterns. Ito ang mga tips for talking about your mental health with a friend. Unang-una mga kabayan, communicate comfortably. Choose someone you trust and feel comfortable with. Ikalawa, ask if it's also okay for you to tell them about what you are going through. Pangatlo, plan a time and place. Make sure the setting is private and conducive to a conversation. Next naman ay maging honest at maging specific mga kabayan. It's okay to feel vulnerable, but it's important to be honest about your feelings and talk about specific symptoms or issues that you're experiencing. Next naman ay listen. Ayan, napaka-importante nito mga kabayan. Your friend may have questions or may also share their own experiences. At next naman ay manage your expectations. People may take time to understand what someone else is going through. Ayan, ang emosyon ay lumilipas at hindi mo napipili ang iyong emosyon. Maari rin hindi magkapareho ang tindi at dala sa mga emosyon na iyong nadarama. Ayan, just dial 1553 para sa ating NCMH crisis hotlines. Mga kabayan, help is always available. Hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Gawing prioridad ang iyong mental health. Hindi lamang dahil Mental Health Awareness Month ngayon, kundi dapat araw-araw. Ayan, ito pa ang ating mga mental health pages. Pwede kayong magtungo sa Healthy Pilipinas Facebook page o kaya na may Mental Health PH or I choose #Malaya akong maging at pwede ring bisitahin ang NCMH Facebook page. Ayan. At pwede rin kayong bumisita sa Provincial DOH Marinduque Facebook page. Para naman sa website na pwedeng bisitahin, pwede kayong magtungo sa World Health Organization, UNICEF, healthypilipinas.ph, lusogisip.doh.gov.ph at mentalhealth.ph.com. Ayan, inuulit ko mga kabayan, just dial 1553 para sa ating National Force Center Mental Health Crisis Hotline. Ayan, ito ay libre lamang mga kabayan, inuulit ko, at 24 hours available na pwede nyong i-access any time of the day. Ayan, it's never too late to reach out for help. Tandaan, ang mental health ay kasing halaga ng ating physical health.
Suportahan din natin ang FDA-approved na bakuna, kaya naman magpabakuna na. #RestBakuna, kasangga ng mga bida. Sama-sama tayo sa #Bida Vaccination. Ayan, sa pagsasagawa ng ating mga minimum public health standards, ay ginagawa mo ang iyong parte sa pagsugpo sa pandemyang ito. Ayan, pinapaalalahanan din namin ang publiko na i-report agad sa barangay kung may nakita kayong aso o pusa na maaaring mayroong rabies virus. Ayan. Importante ngayon na itali muna si Bantay at si Muning para maprotektahan sila sa banta ng rabies virus. Ayan mga kabayan, kung kayo po ay may karagdagang katanungan at suhestyon o may nais na ibahaging impormasyon tungkol sa inyong kalusugan, bukas po ang aming tanggapan at maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook account, Provincial DOH Marinduque. Munting paalala, maging ligtas at samahan ng mataimtim na panalangin na sama-sama nating malalagpasan lahat ng dagok na ating nararanasan ngayon. Dahil sa Healthy Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ito pong muli ang inyong lingkod, Jewel Maylib, mula sa Health Education and Promotion Unit ng Provincial DOH Marinduque. Hanggang sa susunod na linggo, mga kabayan, maraming salamat po. Stay safe, everyone! Dami natin habis para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Ang sigarin unahin, mga nahin ang mamamayan.